Year 1521, Yun ba when the yun? Philippines was discovered by Magellan. Yun eh. Go. Hi, I'm Luis. And I'm Julius, And we are the Balsters. Kaming Yes. nagbabalik Yes. after a long time. After, syempre Holy Week, kailangan magnilay-nilay. Oo. Diba? Welcome to another episode of Bal Trip, Ang kwentuhang bawal. Mabad Trip. So ngayon, another episode na naman ng ating pag-uusapan dahil tapos na ang Holy Week. Okay, so meron kaming pinuntahan nung nakaraan, mga 2 weeks before the Holy Week. Diba? At dahil dyan, bago man lahat, welcome to episode number 27. Okay, so yung pinapuntahan namin, it's our first local trip together. Nag-aeroplano kami. nag-aeroplano. Yeah. Kasama yung mga friends namin. And it's one of a kind place dito sa Pilipinas na hindi mo akakalain na meron palang ganun. Hindi ko nga rin nakalain na makakarating tayo. Oo, and ano to, panahon pa ng mga lolo natin. Oo, tama. Common na common nang binabanggit to sa kanta ni Yoyoy Villame. Ay, talaga ba? Oo, Kasi Ben and Ben na ako eh. sabi ng ni Yoyoy Villame, it was the year 1521 Yun ba when the yun? Philippines was discovered by Magellan. Yun eh. And this place called Limasawa. Yun yun. Ano naman yun sa Ben Ben? Basta Ano yan, yung kanta? Nakalimutan ko na. Na, na, A place. Anyway, so yung title ng episode natin ngayon is about the place we've been to, Limasawa. Hindi ka magsasawa. Yes, it's about the beautiful place in southern Leyte called Limasawa. A very historical place for the Philippines. Diba? And the history of the Filipino people and Roman Catholicism here in the Philippines. Sakto! Kakatapos lang ng Holy Week. Oh, tsaka tapos lang no anniversary. Oh yes, correct. Anniversary ng first mass Nung here in the March Philippines. 31. So ito yung unang islang tinapakan ni Magellan, Oo. 'di ba? So ito At yung nung nagpunta tayo, alam na natin bakit pala dun nagpunta. Oo. O yun ang unang tinapakan. ang napansin lang namin, nandun na si Magellan, umalis pa. Oo. Namatay tuloy siya. Kung nanahimik na lang siya doon, eh di sana mahaba-haba pa Di yung sana buhay siya niya. umabot sa Mactan. Diba? Pero, yun, it's about Limasawa. Kung paano kami napunta doon. Diba? Ano ba meron doon sa lugar ng Limasawa? At bakit kailangan nyo ring makita at masubukang puntahan. At kung worth it ba siya? Yes. Ngayong modern era, tinatawag na siyang Moana of the Philippines. Yes. Diba? Kasi Tama. nga, sobrang... Island Paradise. Meron Yes. isang resort kasi doon na parang Island Paradise yung Correct, correct. So, syempre, simulan natin. Paano ba tayo nagsimula? Paano ba tayo umabot sa flight na to? Diba? Bakit ba tayo nagpunta dito sa Limasawa? Okay, so first of all, nag-aya yung mga kaibigan Yes, namin. mga Doon talaga, kaibigan yun namin. talaga yung target, Limasawa talaga. Correct, correct. Shout So, out sa mga friends namin. Yes, so merong seat sale that time, Mm-hmm. nagkaayaan, nag-chat, sakto may seat sale, binook. Yes, correct. So, may nauna na kaming mga friends na nag-book, tapos Humabol kami. humabol kami. Oo, Dapat pero, ako lang eh, oo. kaso si Bal sabi niya, ba't di mo ako kasama? Siyempre, paano ka makakapag-discuss ng ganito kung Yun nga. hindi ako kasama doon? Kaya Diba? sinama natin si Bal, binook natin siya after ko. Thank you, ah. Kaya buti nga magkatabi kami sa flight eh. Correct, correct. So anyway, our flight is 4 a.m. Yes. From Manila to Tacloban. Yes, Manila to Tacloban. Ang flight namin ay 4 a.m. So dumating kami ng Tacloban ay around 5:30, 5. Oo, mga ganun. mga isang oras lang naman Almost, yung biyahe papuntang Tacloban. So mabilis lang. Yung matutulog pa nga lang sana kami, ay, andito na! Oh, biglang sinabi, cabin crew, prepare for arrival. Oo. Siyempre wala kaming tulog kasi nga 4 o'clock yung flight. It's a red-eye flight eh. Oo. Maaga rin namin pumunta ng airport. Kasi nga, pumunta kami doon nung time ng holiday, di ba? Nung Ramadan. Oo, Ramadan Yun yon. So long weekend pala ito. So saktong-sakto pa.
So, pumunta kami doon. Siyempre, since alas 4 yung flight namin ng umaga, as early as 1:00 ata, nandun na tayo no? Mga ganun. Almost. Oo, almost 1 o'clock. So, yun nga, after namin doon sa So, naglipad yeah, kami. maaga kami dumating, mga almost 6 a.m. Oo, so Manila to Tacloban. Pagdating Tacloban, since marami kami, okay, ang ginawa namin is nagrenta kami ng sasakyan. Oo. Ano na lang to, sabi ko nga doon sa kanila, kasi bilang trentahin na kami, it's convenience Correct. over yung budget. Oo. Kung magbabayad o magdadaglag lang tayo ng konti para sa convenience, ay why not push for it? So, yun yung dahilan bakit kami nag-rent a car na lang. Kasi, unang-una, paano ka makakapunta ng Limasawa? Yung Limasawa, hindi siya yung parang pagdating mo ng Tacloban, yun na agad. So, kailangan mong bumiyahe ng almost 4 hours, 3 to 4 hours, papuntang, saan yun? Sugod. Yeah, so good. Padre Sugod. Burgos. Padre Port. Burgos Port. Actually, may mga ibang dalawa yung pwede mong puntahan. Pwede mong pagsakayan. From Tacloban to Sugod or from Tacloban to Maasin Leyte. So, ang pinuntahan namin yung sa Sugod. Oo, Sa may yung Padre Padre Burgos. Burgos. Kasi yun yung mas malapit na sa Oo, Limasawa. sa Limasawa. So, yun, nag-rent kami ng sasakyan. So, 7 pala kami. Ito kami. 7 kami. So, yung car na nirent namin, 7-seater na. So, imagine kung Kasama na yung gasolina kung doon. nag-van or bus kami. So, medyo siksikan siya eh. So, at least, nag-rent na kami ng sarili namin. Hawak namin yung oras namin. Gusto namin mag-stop over. Kumain or mag-side trip Kumain, yes. sa ibang nagawa namin. Diba? So yun, ang pagdating namin ng Padre Burgos Port, so iniwanan namin sakyan namin doon sa munisipyo Bago nila. kami dumating ng Padre Burgos Port, meron may kaming dinaanan dinaan tayo, ng yung tulay. bridge. Oo. So, ito yung pinaka-highest bridge sa buong Pilipinas, which Agas-agas. is the Agas-Agas Bridge. Correct. So, sobrang taas niya talaga. Kasi nga, highest nga eh. Sa Pilipinas eh. Sobrang taas niya. Tapos, ayun. Okay, ang ganda rin ng view, no, nung Oo. bridge. Kasi makikita mo doon yung hamog. Diba? Doon sa Oo, bundok. kasi maulan-ulan nung Maulan-ulan. So, punta. tanaw na tanaw mo yung hamog sa bundok. Parang may nagba-bungee jumping nga ata dun eh. Hindi ko napansin pero parang feeling ko hindi ko itatry yun kasi sobrang taas. Papakita na lang namin sa vlog namin Oo. pag in-upload na namin yung tungkol doon. Diba? So yun, after namin doon sa Agas-Agas, diretso namin ng Padre Burgos. So yung Padre Burgos, yun yung port na sasakyan mo papuntang, doon yung port kung saan ka sasakay ng barko papuntang Limasawa Island. Kasi yung Limasawa Island, siyempre, island nga siya, so hindi siya talaga connected totally sa mga major islands ng Leyte. 'Di ba? So, Parang Boracay. parang so, kung punta kayo ganun. ng Boracay, di ba? Pag bumaba kayo nakatiklan, di naman na siya doon pa eh. Correct. So, magbabangka pa ulit kayo. So, yun, tawag dito from Padre Burgos Port, sumakay kami ng Evershine na barko. Around 45 minutes yung biyahe. So, malayo pa din. Malayo pa rin. And at the same time, kailangan mo kasing habulin yung oras ng biyahe. Oo. So, Ang so oras ng dumating biyahe. kami doon sa port ng 10 a.m. Which is may alis ng 10 a.m. Subalit, ang nangyari ay Pagdating namin, puno puno na. na yung Madali bangka. mapuno. Yung barko, puno na siya. So, the next alis nung barko ay 2:00 pa ng hapon. So, nagantay kami. So, yes, nagantay kami. So, kumain na kami doon. Oo. Nagtambay-tambay, umidlip saglit. Hanggang sa inintay namin mag 2:00. So, yung boat schedule from Limasawa, ay from Burgos to Limasawa, ay 8:30, 9:45, 10:30, 12 to 45, and 3:30. So, yung LGU boat, usually ang capacity nun up to 100 pax. And yung bayad is 150 pesos per head with 50 environmental fee. So, around Yes. 200 pesos per head. And overnight parking na, 100 And pesos. 50. 100 pesos per night. So, yun yung kung magkano yung boat. And also, pwede rin naman kayong umarkila ng Mga speedboat. mga bangka. Oo.
Pero expect nyo na medyo pricey siya kasi hiyahatid pa nila kayo doon sa Limasawa and also babalik pa sila. Correct. So, syempre, hindi naman guarantee na may sakay sila pabalik eh. So, kaya medyo pricey yung mga yun. And syempre, expect nyo, syempre, pag mga speedboat, mga pub boat, dahil di naman siya masyadong malalaki, expect nyo, ramdam nyo yung alon. Malakas yung alon. May mga portion doon na malakas yung alon. Yes. Diba? So kami, doon, yung papunta, doon kami sa Evershine. Yes. Parati sa kaupo lang kami. Diba? Tama. So yun, pagdating namin sa Limasawa Island, so it's a long travel eh, di ba? Long hours of travel din. Kasi isipin mo, from Manila to Tacloban na madaling araw. Tapos di then pa kami, driver. tapos di pa kami nakasakay agad. Oo, then drive ka, then di ka pa nakasakay agad. Nakarating kami Limasawa, mga around alas 3 na pasado, no? 3:30 more or less, parang gano'n. Almost 4. Almost 4 o'clock. Diba? So, Pero kasi, pagdating mo naman ng Limasawa, andun na. andun na lahat. Kasi yung Limasawa Island, maliit lang siya. Oo, sobrang so, neat madali niya. mo siyang ikutin. Kung ikutin mo siya na nakamotor na wala kang stop, ay 1 oras lang, tapos ka. Okay. So, pag-usapan natin ang transportation. Hindi, siguro, first impression mo na sa island. First impression, for me, kung pupunta ka sa Limasawa, expectation na lang. Okay. Huwag kang mag-expect ng something fancy Correct. Na may nightlife. or maayos siya totally. Kasi isa siyang Virgin Island. At parang ngayon pa lang naman siya napupuntahan ng mga turista, especially na mga nasa Manila. Correct. Kaya huwag kayong mag-expect na maayos lahat. Correct. Kasi correct. hindi pa ganun ka-develop yung tourism nila. At I think gusto nila mapanatili yung pagiging ganun nila. Okay. Ako naman, ang first impression ko, together with my expectations, is that, pagdating mo doon, mararamdaman mo talagang nasa probinsya ka. Exactly. Diba? Kung gusto mo maka-experience ng Peaceful life, quick escape talaga. Simple life. Kailangan pumunta ng Limasawa. Sabi ko nga di ba? Parang magkano kayong lupa dito? Gusto ko na lang manirahan dito. Kasi sobrang simple, sobrang payak ng pamumuhay. At the same time, yung mga tao mababait din. Oo. Diba? Hindi andaling kausap. Tapos, welcoming sila sa mga turista, sa mga pumupunta. Diba? Pagdating mo ng Limasawa, makikita mo agad kung gaano kaganda yung tubig. Sa mismong pier, tanaw na tanaw mo yung tubig na Actually, sobrang linaw. yung pier pa nga lang dun sa Padre Burgos kulay blue na yun eh. Oo. So, makikita mo talaga. And walang usok ng sasakyan. Kasi walang sasakyan doon. Walang sasakyan. Okay, dahil pinag-usapang sasakyan, ng transportation doon sa Limasawa Island, 2 lang. Motorsiklo na single at tricycle. Diba? Or yung parang mga tricycle na may mga sidecar sa likod. Yes. So, kung balak nyo mag-ikot, marunong naman kayo mag-motor, pwede kayo mag-rent ng motor, Yes, of course. And, syempre kami, A7 nga kami. Hindi kami nag-rent ng single, syempre. Tricycle kami. Yung tricycle naman nila yung maraming sakay. So, kami 7 kasya na dun sa sasakyan. So, pag single motor, usual, napansin namin, parang karamihan ng motor doon, mga yung Honda? Honda ba yun? Fashion ba yun? Saka yung isang klase pa. Basta yung parang mga Yung classic. Suzuki. Parang ganun. Basta yung parang classic na Oo. ng mga So, mga motor. fashion style yun. So, mga around 700 to 800 pesos per day ang renta doon. Pero baka may mura pa. Kasi yung di lang pagdating namin lang sure. namin, yun na yung ino-offer agad sa amin. Which is, di naman namin kinuha kasi nga, meron na kaming... motor. Tsaka meron naman kaming kontrata. Kontrata? May kausap na kami na mag-ikot sa amin doon. So, yung sa tricycle naman, so yun, since marami kami, nag-tricycle nga kami, ang kagandahan, siya na rin yung tour guide namin. Oo. Inikot niya na kami dun sa isla. Inikot niya ng 300 pesos yung bayad sa kanya. Correct. Kay Kuya. Kalimutan ko yung pangalan ni Kuya. Ano ba yung pangalan May ni Kuya? contact ako dito. Wait. Sige nga, iyan mo para i-shout out natin si Kuya. Wait lang Wait lang, guys.
Ayun, 300 pesos per head. Si Kuya June. Yun, si Yan. Kuya June. Si Yan. Kuya June from Limasawa. Oo. Ang kanyang number ay 0969-447-9178. So, kung pupunta kayo ng Limasawa, pwede nyo kontakin si Kuya June. Malaki yung tricycle niya, kaya yung 8. Oo. Kaya, ayan. Iikot niya kayo, itutur niya kayo. Siya na yung magkukwento sa inyo Correct. ng mga nangyari, ng mga ganap doon sa Limasawa. Mabait yun si Kuya Jun. Oo. Siya na rin kasi, actually, yung coincidence nun, si Kuya Jun yung nasakyan namin na tricycle papunta doon sa una naming homestay. So, as expected, sabi ko sa inyo, hindi siya fancy-fancy, isa siyang probinsya talaga. So, ang means of stay talaga, walang hotel Walang hotel, as in mga transient house. transient house lang. Even yung mga resorts, di naman siya ganun ka-fancy. Correct. So kami, full, since nga holiday, so long weekend, so puno yung mga resorts. So yung mga magagandang resort. Correct. So ngayon, nagstay kami sa isang homestay. Mm. So ayun, si Kuya Jun na yung nasakyan namin mula dun sa pagbaba namin ng port, dun sa Limasawa, papunta dun sa homestay namin. And apparently, kinabukasan, Siya pa siya rin. rin pala yung mag-service namin dun sa Tama. tour sa Limasawa. Oo. Kaya yan, okay yan si Kuya So, Jun. siya na yung Kontakin nag-tour niyo siya. sa amin. Nag-suggest siya kung ano yung mga pwede namin puntahan. Although may sinabi rin kami. Tapos yun, pagdating namin dun, na-explain niya rin kung ano meron dun sa lugar na yun. Di ba, bakit ganito, bakit ganyan. So, although syempre, expect mo lang na, limbawa, binabakan niya sa isang lugar, babalikan ka na lang niya, hindi ka niya antayin. Lalo kung magsiswimming kami. Diba? Pero kung halimbawa, nandun lang naman, sightseeing lang, mag-aantay talaga siya sa part na yun. Pero yung parang pag maghihintay pa siya ng 2 hours, No, 3 hours, babalikan maalis ka mo na na siya. lang niya kasi pwede pa rin naman kasi siya mag-service sa iba. Oo, correct. So yun ang karamihan dun sa Limasawa Island. Walang sasakyan. I think sa stay namin dun, isang sasakyan lang nakita ko, sasakyan ng polis. Oo, police. Yun na. The rest wala. Puro motor na lang at puro mga motorsiklong single. And wala rin kasing gasolinahan. Diba? Mga naka-litro-litro na mga Yung mga nasa bote. Coke, oo. Oo. Yung pinaka-anuhan nila. So yun, walang hotel, sabi nga ni Bal, more on homestay ang karamihan. Pero good thing, yung mga homestay naman doon, is parang ready talaga sila sa mga pang-turista. Oo, Diba? yung homestay na pinagtira namin, sobrang ayos. Dalawa yung CR niya, isang lalaki, isang babae. Sobrang linis. Kwarto-kwarto. Four rooms lang siya. Sobrang linis ng common area, bawal mag-ingay. Bawal din mag-inom. Correct. Tapos yun nga, yung kwarto-kwarto namin, double deck yung kwarto namin. So, 2 rooms yung amin. So, double deck. So, 3 kami doon and then 4 sila doon sa kabilang room. Kaya, sobrang okay nun. Tapos, dilakad lang siya. May Nilakad tindahan lang. sa labas. Pwede ka maglakad-lakad. Malapit lang din sa port. Tapos, pagdating sa kainan, wala rin doon yung para mga sobrang fancy restaurants. Diba? Wala doon mga fast food. Wala ka 7-Eleven doon eh. Walang Puro Jollibee doon, walang ha? Jollibee. More on, mga karinderya. Diba? Mga local na What do you kainan. call it sa ano? Ay, may ipis ulit. Sorry. Kinamay Pinalo, niya. no? Kinamay niya. Yung, what you call it? Yung pungko-pungko sa Cebu. Pungko-pungko, yun, Cebu? meron doon. Cebu ba May yun? pungko-pungko, sa Cebu. Yun. Meron nun pungko-pungko. Di namin na-try that time. Pero yung tinry namin, yung pink apple, which Pink is apple. isa sa sikat na kainan doon sa Limasawa. Oo, maganda yung pink apple kasi syempre, siya nung pagpunta namin, yung mga nag-free dive doon pumupunta. Doon nag-stay din. Nag-stay. Tapos, doon din kaya kukuha ng Pwede ka rin, contact. pwede ka rin, nag-ano rin kasi sila, nag-offer ng free diving, tapos may homestay din sila. And at the same time kasi, yung Pink Apple, beachfront din siya. So, habang inaantay namin yung pagkain namin na maluto, bumaba muna kami doon. Natatanaw mo Picture talaga lang, yung, yung itsura ng Limasawa eh. Di ba? Yung Haba nung show. haba ng shore, sobrang linaw. Kita mo yung ilalim talaga. Bumaba kami doon eh, para relax. So yun,
karinderya, karamihan meron. Mga karinderya, mga kinainan namin. Mga lutong bahay, yun yung mga makakainan mo doon. Mura lang. Oo, Hindi sobrang siya mura lang. mahal. Okay? Hindi siya parang tourist trap, parang ganun. Oo. In fairness, doon sa Limasawa, hindi sila talaga tourist trap. Like, magta-tricycle ka. Kung magkano lang, 10-10 nga lang eh. 10-10 lang yung tricycle. Imagine. Dito sa atin, hindi na 10 piso ang tricycle. Ito lang napansin ko, walang inuman doon. Wala. Wala siyang nightlife. Bawal manigarilyo pala Bawal sa manigarilyo, yes. Limasawa Island. So, hindi ka basta-basta makakapag-yosi. Hindi ka rin basta-basta makakapag-inom kasi yung mga yung mga May mga homestay na bawal uminom. Diba, like yung mga napuntahan natin, bawal siguro yung sa ibang lugar And meron. actually, bawal maingay. Bawal maingay kasi In mga short, around bawal maingay. 8 o'clock pa lang ata, tulog na yung mga tao eh. Tsaka Diba? ayaw din nila ng maingay. Ayaw rin nila ng maingay. Even sa mga resort eh. Oo. Diba? Pero may quiet time talaga sila. Oo, kasi syempre residential area pa rin yung karamihan doon. So yun, ang tawag dito, meron akong masarap na nakainan natin, yung sa Amis. Diba, Ay, resort, sobra. kumain kami doon nung inihaw na isda. Kung Ang babalik sarap. kami Naglalaway pa ako. ng Limasawa, doon kami magsistay sa Amis. Oo, kasi ganda. Beachfront siya. Correct. Yung mga pawikan, nandun lang sa shore. As Okay, in, ang tama. dami, nandun lang, nagsaswim-swim sila doon. At ang sarap nila magluto at sobrang mura lang. At sobrang bait nila, Ma'am Ami. Oo, At tsaka ni nung Kapitan. asawa niya, grabe. Correct. Alam nyo, so since yan yung pinag-usapan natin, yung Amis, yan sa mga recommended namin na puntahan nyo sa Limasawa Island, yung Amis Resort. Oo. Not just because of the resort itself, but also because of the pawikan viewing. Kasi dun sa resort nila, makikita mo yung pawikan sa Pampang. Diba? As in, paikot-ikot lang dun. As in, meron doon isang part na siguro mga 7 pawikan yun. Sama-sama lang sila doon. Andun lang sila. Ang ganda pa ng tubig nila kasi ang babaw. Ang babaw lang, tapos, kitang-kita mo lang kasi pawikan eh. Kahit doon ka lang nagsistay sa kanila. Oo. Nakatanaw ka lang. Kita mo yung pawikan kasi lumalabas naman yung ulo nun. Umangat-angat siya. Ang lalaki. Kita mo talaga dun. Although, dun sa area ngayon, kita dun kasi sa may parang shore ng Ami, papunta rin dun sa isa sa port, sa Triana Port. Diba dun banda yun? Magallanes Port. Magallanes Port ba yun? Yung makikita mo lang sa gilid din yung pawikan. Doon, diving spot na kasi siya. Umaabot din sila dun. So yun, grabe. yun isa sa mga recommended namin na mapuntahan nyo. Or Siyempre, magstay. pagstayan, from Amis, makakarating ka na rin, malapit-lapit lang, in less than 10 minutes, sa First Mass Monument. Diba? Yung museum ng unang misa dito sa Pilipinas. At yung Magellan's Cross. Yun, sa taas nun, okay, kung gusto mo ng challenge, pwede kang umakyat sa step. May mga doon. Pero wag nyo elevated na kayo steps. umakyat kasi... Pwede kang magpatid naman sa taas. Pwede ka magpatid. Pero yun, doon ginanap ang una. Misa. So, meron doon Magellan's Cross. Replica lang din yun nung nasa Cebu. Hindi na yun yung Oo, pero maganda yung Magellan's Cross kasi tanaw mo rin yung kasi since elevated area siya, overlooking ng ibang portion ng Limasawa. 'Di ba? Ano pa? Aside doon, pwede nyo puntahan ang Lighthouse Peak. Diba? Solar Peak. Yung Solar Peak pala, yung Solar Peak. Solar Peak. And syempre, yung pwede nyo pang puntahan to end your day, yung Limasawa Peak. So maraming peak sa Limasawa eh. Iba-iba. Pero Limasawa Peak yung pinakamaganda. Pinakamaganda. As in, Best kitang-kita for mo. sunset. Yun, tama. Pag pahapon na, pag gabi na, maraming nagpupunta doon kasi inaabangan lang yung paglubog ng araw. So, yung ganda, very dramatic. At syempre, yung Dakdak Beach. Yan. Uwe. So, yung Dakdak Beach, yung view talaga nung Moana na sinasabi. Yun ang pinakasikat na doon na resort sa Limasawa. Kasi Maganda maganda talaga yung kulay siya. eh. Maganda yung kulay. Medyo Hawaiian vibes nga siya. Correct. Hawaiian Pinoy vibe siya. Tapos, 50 pesos lang yung entrance. Oo. So hindi kami doon nagstay kasi nga puno. Oo. Madali mapuno doon kailangan nyo mag-book agad. As in 3 months before ang booking nila. One reason kaya madali mapuno, hindi ganun karami yung kwarto. Yes. And yun,
Nag-day tour lang kami doon. So, 50 pesos yung entrance. Nag-swimming lang kami doon. Oo, may diving spot sila doon eh. Di ba? Yung, Pwede ka magtumalon. magtumalon. Doon meron sila parang, ano bang tawag doon? So yung parang nasa Alam mo yung gitna. sa lifeguard, Oo, parang na pwede ka doon oo. tumalon. Pero ginawa nila yun, parang kahoy naman, na pwede ka magstay. Parang kubo sa gitna. So, para makita mo yung view ng resort nila. Tsaka yun yung, awe. May mga portion lang na maalon. Tulad nung pangalawang araw na punta namin, sobrang alon. Oo, yung unang punta namin, Okay. gloomy naman. Oo, nakakapag-dive pa kami, di ba? gloomy naman. Yung pangalawang punta namin, maaraw, pero maalon. Correct. Pero yun, 2 beses kasi namin siya pinuntahan kasi nga para ma-experience ulit namin yung pag-dive doon. Yung pag-swimming kasi. Correct. So yun, and syempre, isa sa mga pinaka-magandang mapuntahan mo, ito, pinaka nag-enjoy din ako, Island Lagoon Resort. Oo, ang ganda nun. The best yung lagoon. As in, parang, for me isa yun sa mga nagustuhan kong spot din sa Limasawa. So, yung Island Lagoon is nandun yung mga cliff diving. Yes, correct. So, si Bal, Lagoon siya, lagoon mismo. unlimited cliff diving siya dun limited cliff diving. Pero ito, be ready lang kasi since lagoon nga siya, nasa baba siya, Sobrang maging tarik. handa ka sa pagbaba at Grabe pag-akyat. yung pababa at saka paakyat. Correct. As in, nakakapagod siya. Napakatarik. Pero sobrang ganda entrance naman. yung entrance. Hagdanan naman siya na bato, pero nasa baba kasi yung pinaka-resort eh. So, galing ka sa taas. Alam mo yung ang lalim Parang ng bababaan bababa ka mo. ng cave, ganun. Oo, ang lalim ng bababaan mo. Tapos, ang Hindi pa ninipis- pantay-pantay. Oo, ang ninipis ng hagdan. Kaya kailangan mo mag-ingat pagbaba. Yun. Tapos kami, yung pinuntahan namin, yung kabilang part. Side, yung dulong part ng resort ng As island. in, may nakita pa nga kami dong di ba? Bayawak Oo, monitored lizard, mga ganun di ba? Nag-aabang sa tubig. Grabe. Ang Tas, dami. So, ganun siya ka-virgin. May mga sobrang ganun. ganda kasi yung mismong lagoon niya, ang linaw ng tubig. Alam mo yung kami doon, Parang nag-cliff Gatorade, dive no? kami. Oo, Gatorade. Ang sarap mag-cliff dive. Ang linaw ng tubig, Hindi ka tapos matatakot parang Gatorade yung kulay ng tubig. First time ko mag-cliff dive ng ganun na sobrang na malalim di ba? Tapos Pero sarap. ilang beses ka tumalon? 3 beses. Tatlo. Kala ko 2 beses doon sa parang unahan, tapos yung pangalawa yung middle. Yung pinakamataas, di ko na tinalon. Kasi yung pinakamataas, Bumaba na, nag-low tide na hindi, kasi. bukod sa nag-low tide, pag tumalon ko kasi doon, ang layo ng babalikan mo Parang open na yung Doon na sa kabilang Oo, side. yung open na siya So mamaya, pag talon ko, mapunta ako sa gitna Diba? Di kasi Yung ako sa- tumalon. Di sila tumalon. Di ako Kami lang tumalon. nung mga ibang kasama namin tumalon. Pero ang ganda. Tapos may mga naman doon, cottages na pwede nyong rentahan. Oo. Tama. Pero pwede rin naman kayo magstay lang sa gilid. Bahala kayo. Kami ganun Basta may ginawa namin. magbantay lang nung gamit. Oo, yun. Tapos, ganda. Sobrang ganda talaga. Wala akong masabi. Ang linaw ng tubig. Ang ganda ng mga bato. Siya magtambay-tambay lang. May Mama Mary pa sa peak nun. Sa taas. Sa taas, oo. Diba na pwede mong akyatin. So yun, yun lang, Duck Beach, Island Lagoon Resort, Limasawa Peak, Amis Resort. Meron diving spot doon, di na namin napuntahan yung pag nag-free dive. Di Yun na nga, kami yung nakapag-free Triana Port dive, yata, di ba? Yun ba yun? Sa Magallanes. O Magallanes Port yun. Magallanes Port. Oo, so yun, pero may mga tao na nag-free dive, doon sila. Kami kasi hindi na kami nakapag-free dive din. Wala kasi rin naman kasi aming gamit. Oo, tas hindi, yung mga friends naman namin kasi hindi pa sila nakapag-free dive. Oo, alangan naman kami lang. Ilan lang kami. Correct. So yun yung mga ilan sa mga napuntahan namin sa Limasawa Island. Pero again, madali lang siyang ikutin. Parang almost 1.5 day, maikot mo. 1 day nga lang. One day long nga. Maikot mo na Pero kung gusto mo lang totally mag-relax, ang sarap. Ang ganda pa pag gabi doon. Kasi nga madilim. Kita mo yung mga bituin, di ba? Yung mga stars. Grabe, noon lang ulit ako nakakita ng ganong star. Yung last time pala sa Cagbalete. Kagbalete, kasi wala masyadong ilaw, di ba? So, noon sa Limasawa lang ulit ako na parang andyan lang sa harap mo yung mga stars. Correct. Even nandun ka sa island, as may mga bahay-bahay sa paligid. Hindi ka, wala ka sa shore Correct. Nasa labas ka lang ng bahay. Di ba? Grabe. Ang salita sa Limasawa ay Waray at Bisaya. Bisaya.
So, yun yung mga ano doon. Parang puro Bisaya pala. Mostly Mostly Bisaya. Bisaya ang mga salita nila. Ang dialekto nila doon. Mababait ang mga tao. Tapos tuwang-tuwa sila pag halimbawa tulad kami, galing kami Manila. Parang nagulat sila kasi karamihan ng mga pupunta, mga galing Cebu, galing Surigao. Surigao, mga ganun. So parang from Manila, siguro kasi malayo. 'Di ba? So yun, nung natapos yung araw, natapos na yung parang stay namin doon, hindi kami nakasakay na sa Evershine. Naiwanan kami. Hindi, wala rin palang biyahe pag linggo. Oo. So, sumakay kami, nag-rent na lang kami ng pump boat, 'di ba? Ng bangka. Ng bangka, yung may katig. So, mabilis naman yung biyahe, medyo tumagal lang dahil nga maalon. Kaya namin nasabi sa simula ng video na pag sumakay ka sa maliliit na bangka, mararamdaman mo yung alon kasi kami Kasi naramdaman naramdaman namin. namin nabasa talaga. Oo. May harang na yun pero nabasa Pero kami. grabe yung alon, lakas eh. Kami ni Bal yung Gumaganon nabasa. talaga yung yung alon sa safe naman. Pero syempre kung matatakotin ka, expect mo talaga na maano ka sa alon. Oo. Grabe. Okay din yung experience, pero nakakatakot din kasi. Kasi malakas nga yung Malakas alon. yung alon, di mo masabi. Siguro, doon na lang din ako sa mas Oh, malaki. pero yun nga, kasi wala, late kami. Oo. Late kami eh. Ang babagal namin kumilos eh. Hindi naman din namin pwedeng magstay pa ng isang gabi. Kasi uuwi na kami. Tapos Oo. sayang naman para makapag-tour pa kami sa Tacloban. Tacloban. Yun din sana. kasi, pag nagpunta ka ng Limasawa, isa rin sa pwede mong i-side trip, yung Tacloban. Di ba? Which So, is, ano lang kami, Side trip kami half-day dun. tour. Half-day tour. half day. Kasi yung flight naman namin kinabukasan is Gabi pa. 6 p.m. pa. Almost 7 p.m. pa yung flight namin. So, nung dumating kami sa Tacloban, gabi na, around 11 p.m. na ba? 10:30 to 11 p.m. kami dumating ng Tacloban, galing Limasawa. Umalis kami ng around 4. Mga ganun. Oo, mga 4 p.m. kami umalis ng Limasawa. Dumating kami ng mga 10, 11 sa Tacloban. So, ayun, nagpahinga lang kami dun. Tapos, kinabukasan yun, dun kami nag-ikot na sa Tacloban. Umunta kami ng, unang pinuntahan namin yung Santo Niño Santo Chapel. Niño Shrine. Diba? Chapel. Chapel ba yun? O private chapel kasi ng mga Ng mga, Romualdez family. yeah. Tapos, kami, kumain kami sa may, ano yan? Ano yung kinain na? Tatoys. Ay, hindi. Ano sinasabi mo? Pala. Ano ba kinain natin? Nakalimutan ko. Ano ba yun? Tapos, Ano ba kinain natin? Wait lang. Ano sinasabi mo? Sa ano pala yun? Sa Iloilo pala yun. Teka lang nga, Tacloban. 8? 8. Yun, kumain kami sa 8. Ocho. Sobrang mura nung kinain namin sa 8 sa Oo. dami ng in-order namin. Akala ko talaga mga 5K yung babayaran doon. Sa sobrang dami naming order, Hindi ha? na ubos halos eh. Tapos, 3K lang ba? Pag nagkumain kayo sa 8 sa Tacloban, orderin nyo yung kinilaw. Kinilaw. Hindi ako kumakain ng kinilaw, pero Ang sarap first nung time ko kinilaw nakatikim doon. doon. Ang sarap. Tapos yung, ang tawag doon, gulay nila na gising-gising. Hindi gising-gising. Ano yun? Nakalimutan ko yung tawag, pero hindi gising-gising. Parang ganun eh. Parang kasi ganun siya eh. Anyway, so yun, doon kami pumunta, then nag-side trip kami ng San Juanico Bridge. San Juanico Bridge yan. Yan. Kami doon. Nag-uwikot lang kami. So, syempre, galing kaming Leyte. Drive Nagpunta kami ng Samar. Di ba? Tawid lang. Dalawa agad na puntahan. After noon, pumunta kami ng At tapos, drive-by lang kami doon sa Bilihan na ship. Pasalubong. Nag-drive-by sa kami doon sa ship shipwreck. lang. Oo. Doon sa shipwreck na doon sa Diba yung Tacloban. sa Tacloban, nung Yolanda, yung mismong barko na na-stuck doon, ginawa na kasi nilang parang memorial, memorial So yun, area. doon. Tapos, bumili lang kami doon sa may Legazpi Street. Legazpi Street, ng Na Pasalubong. pasalubong ng sobrang bilis lang. Tapos, syempre, di pa kami natapos. Punta kami ng Palo Leyte naman. Ay, sorry. Sa Pasalubong, pag galing ang Tacloban, isa sa recommended natin, Chocomoron. Chocomoro. Masarap yun. Masarap yun. Saka yung nakalagay sa bao. Hindi ko alam Kalimutan kung tawag. oo. Basta nakalagay yun sa bao. Tapos yun, after nun, mabilis lang. Bili lang kami mabilisan. Tapos, Palo Leyte naman kami. Para makita si... General Douglas MacArthur. Yun. I shall return. Yan. Diba? Kung saan niya tinupad ang promises sa mga Pilipino nung sinabi niya nung World War II na he shall return. At doon siya pumunta sa Palo Leyte.
kasama ang kanyang mga kasamahan na Americans. So, ayun, yun lang. Tapos after nun, binalik na namin yung car dun sa pinagrentahan namin. Tapos yung nagrerenta, hinatid niya kami sa airport. Sinundo niya rin pala kami. Oo, nung sinundo pagdating niya kami namin. sa airport. Ngayon, hinatid naman niya kami sa airport. Kaya, di ba, sulit na rin. Yes. So yun yung naging stay namin. Yung first local trip namin na lumipad ni Bal. Diba? Ang tanong is, worth it babalikan ang Limasawa? Oo, babalik Very ako dun. worth it. Ikaw lang? Babalik tayo dun. So, hindi. Ito kasi, yung Limasawa, yung parang nag-open ng eyes sa amin ng, ang ganda ng Pilipinas. Yes. Masarap pumunta sa mga other local destinations pa. Parang sobrang daming underrated pang lugar sa amin, dito sa atin, na hindi pa napupuntahan. So, sana mabigyan kami na chance, Bal, na yun naman yung magawa namin. Puntahan namin. yung mga Gusto namin places mga na- lugar na ano dito mga hindi masyadong puntahan ng mga turista. Oo. Para hindi sobrang crowded. At least na something na pwede nyong puntahan din sa susunod. Baka meron kayong ma-recommend, pwede nyo i-comment sa amin. Oo. Or message sa amin. Para at Saan least, kami pwede pumunta. di ba? Para at least masubukan natin yan. Yes. So yun ang Limasawa experience namin. Thank you, Leyte. Sobrang Sorry saya sa pala. Leyte. Ibig sabihin pala ng Limasawa, 5 asawa. Oo. Kasi yung Raha, yung hari doon dati, Sira ako lambo. oo. Kasi hindi siya naiintindihan ng mga Spanish. Nung tinanong sila ni Magellan kung anong tawag sa lugar na to, akala nila, tinatanong kung ilan ang asawa Ilang niya. asawa Sabi niya. niya, 5 asawa ko. Oh, So, yun. 5 asawa. Oh, kaya siya doon. naging 5 asawa. So, 5 asawa talaga siya. Yun Hindi ang yun meaning joke. nun. Correct. Totoo, yun talaga. Fun fact. So kami naman, since 7 kami, 5 silang kasama namin at kami ang Yung dalawang mag-asawa. Diba? Kaya 5 plus mag-asawa. Kaya 5 asawa. So, dahil dyan, we Yun shall lang. return. Yes, we shall return sa next episode. So don't forget again to follow us on our socials sa YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, lahat yan, The Balsters. Correct. And also, don't forget to share, like, and hit the notification bell. Yes. And yes, nagre-release na pala kami ng mga vlogs. Long form vlogs, panoorin nyo naman guys sa Panoorin YouTube. nyo, meron na kaming 2 episodes galing dun sa Sapporo trip namin nung February. Kaya So, nga. lumabas na yung Sapporo and Otaru na yung lumabas ngayon. Mm-hmm. So, panoorin nyo pa yung mga ibang vlogs namin din along with this podcast. Correct. And also, don't forget to use our travel discount codes. So, sa mga hotels, huwag nyo kalimutan, meron kaming Agoda, Balster Agoda, and Correct. also Klook. Pwede nyo gamitin yung The Balsters para sa mga hotels and sa activities. Syempre, huwag nyo kalimutan Agoda Balster. Yan, sa Agoda rin yan. So, para maka-save kayo, di ba, sa mga upcoming travels nyo. Lalo ngayon, di ba, mahal ang gasolina, mahal ang airfare. So, ito yung mga discount codes na pwede nyo gamitin, guys, para mas makatipid tayo. Yes. Di ba? So, hopefully, magkita-kita tayo ulit sa susunod na mga episodes pa natin. So again, I'm Bal Julius. And I'm Bal Luis. And this is Bal Trip. Ang kwentuhang bawal. Mabad Trip. Maraming salamat sa inyo. Bye! Bye! See you in the next episode.